Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm Ponchapad, Kabayan Aris. This reading is for you. Maraming salamat muna kay Ronald Balbuena. Ronald Balbuena, WZ7, letter T sa yung thanks donation, sir. Maraming salamat po always. Ronald Balbuena, WZ as a zebra, 7 letter T sa yung thanks donation. And syempre sa akin mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below para po sa personal reading. General reading tayo, Aris. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo lang ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa card, syempre. Wala sa card at wala sa kung kanino man. Teka, ayusin natin to. Kasi nagbaliktaran siya. Aris. Huwag niyo ipilit kapag hindi ito sa inyo, ha? Kasi marami naman talaga kayong energy sa mundong ito. Syempre, we have the chain. Chain of event that will affect your life. May sitwasyon talaga na you still in a chain situation, na hanggang ngayon is naaapektuhan ka nito. Hanggang ngayon nahahata ka niya, hanggang ngayon naka-chain ka pa doon, no? Yun ang nakikita ko dito. Mag-ingat kayo pagdating sa hand, no? Maaring kung ano man mangyari sa hand nyo or someone into your life, yan, pwede kayong mamanhid, maipit, matusok, mahiwa, masugatan, mamanhid, ano ba? Mamasma, yan, basta related to an hand. And syempre may mga, parang you think about something positivity din also sa nakita ko sa inyo dito. And may mga happiness din na darating o may mga tao na magbibigay sa iyo ng happiness, no? Ang nakikita ko sa iyo dito. Yan. Positivity. Someone new is entering in your life. May makikilala ka daw na bagong tao. Maaring may mga collaboration, dealing, partnership, mga ganyan, situation. Maaring iba sa inyo kung saang aspeto ng buhay mo, pero may papasok na bagong tao sa buhay mo. Or collaboration or dealing situation. Yan, ano? Dealing or, ito na nga. Dealing or relationship with a woman with blonde, gray, or white hair. Pwedeng ikaw ito or pwedeng someone into your life na maaring ito is bagong tao, pwede rin na kakilala mo na talaga siya. Tingnan pa rin natin, Pay attention to your work. Andito yung sitwasyon na may mga aasikasuhin ka. Pwedeng itong tao nito is kokonek siya related to a work. Pwedeng itong tao nito ang bagong makikilala sa buhay. Diba? Or babae man siya o lalaki, ha? Pwedeng, yan yung mga kadiling, diba? Mga co-workers, mga collaboration, yan yung mga teamwork, ganyan, may mga plano, ganyan. May mga, meron kang mga pagtutuunan ng pansin, also 1 to 15, maaring you have a work o may mga idea to pursue ka this time, may mga bagong trabaho ka or mga bagong collaboration ka, tingnan pa natin. Opportunity are waiting for you. Maaring handito yung situation na ito na nga, may mga bagong opportunity. Maaring itong tao na to is isa sa papasok sa buhay mo for an opportunity. Pwedeng business, work, something. Pwedeng sa trabaho mo, may makikilala ka na bagong pasok na tao. Pwedeng ganun. No? Or may mga darating na opportunity. Opportunities, project, passion, creativity na mga gagawin mo. Maaring ganun. No? Tingnan pa natin. Birth or conception of a child or enterprises. Sa iba naman sa inyo is related ito sa maaring sa business, enterprises, ganyan, maaring ganun, o kaya magkakaroon ng mga idea, o kaya nahando yung situation na you want mong mag-focus to develop or to achieve, or may mga bagay ka na gustong masterin,
this time. Maybe gusto mo mag-revert in any situations in life, pwedeng ganun. Pwedeng itong situation na to ay sandun yung umaasa ka na makakamit mo or ma-achieve mo yung bagay na yun. Yun. Maaaring sa isang tao. Halimbawa, this is the past person. Lalaki man yan o babae. Maaaring you want to revert this person, no? Kumbaga, gusto mo na ng bagong simula sa tao na to, na gusto mo mag-open muli sa kanya. Or, hindi yung taking a chance, no? Sa iba sa inyo. Or, pwede rin naman ito, related talaga siya sa work. Maaring ganun, na magkakaroon ng isang revert, maaring may mga dati kang trabaho or may dati mong ginagawa na muli mo siyang gagawin muli ngayon, maaring ganun sa iba sa inyo. Or sa iba dito, this is a new, kasi andito rin si opportunities. Pwedeng new rin siya sa iba na pagpupukusan mo ng pansin. Pwedeng for a relationship, pwedeng ka-partnership, pwedeng collaboration. Pwedeng ito is mga bagong pagpasok ng tao or oportunidad sa buhay mo. A long journey, either physical, mental, will leave you wiser at the end. Okay. Andito yung sitwasyon na sa dami-dami na pinagdadaanan mo sa buhay mo this time or mga darating pa sa buhay mo, huwag kang mawawalan ng pag-asa dahil yun ay isa sa makapagpapatatag sa'yo. Diba si elephant ano yan, umulan, bumagyo, sa hirap, 'di ba? Ang almost 100 years silang nabubuhay, 'di ba? Ito yung sitwasyon na you need to focus lang sa mga bagay in a positive way, no? Kasi andito rin si Sun. Mahirap man ito, you need to pay attention dun sa work. You need to work it hard. Kailangan mo magkaroon ng mga bagong idea. Kailangan mo mag-revert. Siyempre, huwag ka mawawala ng pag-asa na walang darating na mga bagong opportunity sa buhay mo. Pwedeng isa sa makakatulong sa'yo is isang babae, no? Pwedeng makakatulong ito sa'yo to work it hard or may tao na tumutulong sa'yo or tutulungan mo or tutulungan ka niya, para vice versa siya. Or may tao pa na makikilala ka na mag-enter sa buhay mo na pwedeng ito is makapagbibigay sa'yo ng magandang kalalabasan sa mga bagay na inaasa mo sa buhay. Yan. Yung iba rin sa inyo, sa mental, ganun din. Kasi kung titingnan ko sa inyo dito, ang dami niyo rin pinagdaanan, no? Dito sa buhay nyo. Maaring iba dito, ano, dalawa yung tao nila, no? Yun ang iba sa inyo. Kung sa mga aspeto ng buhay nito, ipasok mo ha. Tingnan natin ang iyong energy. Ano pong energy ni Aries? This first half. Energy ni Aries. Okay. Okay, energy mo. Ang energy mo, nandito ka sa sitwasyon mo na nahanap ka sa point ng buhay mo na syempre hindi ka pa rin nawawala ng pag-asa na magkakaroon ng turning point sa buhay mo, no? Kumbaga may mga point ng buhay mo na hindi ka nawawala ng pag-asa na darating ang panahon na mahuhustisyahan ito, na maitatama ang lahat, na magiging okay ang lahat, na magiging panatag ang lahat. Nandun ka sa point na yan. Nandun yung confident mo sa nakikita ko sa iyo dito, no? Yan ang energy nakikita ko to. Confident yung energy mo kahit na may mga struggle na pinagdadaanan in your life. Ang nakikita ko rin dito is ang energy mo, andun ka sa point na magkakaroon kasi maraming tao or may mga tao ako nakikita na maaring tutulungan ka nila or tutulungan mo sila. Nandun yung nakikita ko sa'yo dito. Maaring energy mo is magiging busy ka this time kasi maraming kang haharapin na mga bagong oportunidad or may mga harapin ka na bagong cycle ng buhay mo, may mga harapin ka na mga bagong umpisa, no? Sa buhay mo. Kaya ang iba dito maaring magiging busy kayo. This 1 to 15, may mga action, may mga decision making, may mga situation na maaring ikaw yung magiging boss, ikaw yung magli-lead, or ikaw yung
ikaw yung founder, mga ganun sitwasyon, ako na nakikita sa iyo. Maaring ikaw yung center, pwede rin yun, no? Sa iba, sa inyo dito, sa nakikita ko dito. Tingnan natin ang parating. Anong parating sa iyo, Aris? Parating. Ano pong parating kay Aris? Aba, may something. Anong parating sa kanya? Ako naman, ano ba yarn? Pangit. Kasusuko Just may marimat. Dito sa sitwasyon, alam mo, another message Another message lang naman. Dito sa sitwasyon mo, nakikita ko, hindi ko alam kung ikaw ito or someone, no? Kasi there's a harassment. Ako nakikita sa part mo. Hindi ko alam why pero siguro there's a group or a person na hinaharas ka, pwedeng ganun, or you're feeling harassment in a situation, pwedeng ganun ang nakikita. Kasi may mga pagkakaroon ng defensive situation. No? Kumbaga there's a challenge na ako nakikita sa'yo. Yun ang nakikita ko sa'yo. Hoping hindi ganun ang mangyari. Sana hindi kayo lahat tong nakita ko, Kasi nakita ko siya ito. Nakita ko parang nag-connect siya dito. Ay, shit, nag-connect. Parang ganun ang nakita ko. Parating po. Okay, parating. Ang parating sa'yo, may mga delay no? May mga delay situation. Kung may mga sitwasyon ka this year na gusto mong makamit o gusto mong mag-success into your life, kung ano man yan na gusto mong malaman in your life, there's a delay. Hindi pa siya sa ngayon. Kung nakikita, makakamit mo yun, no? Yun ang nakita kong parating sa'yo. Kung ano man yung ninanais mo, hindi pa siya ngayon Pwedeng after a month or next year. Yun ang nakikita ko dito. And also, ang parating sa'yo, it's more on stagnant situation. Maaring yung may mga naiisip ka na mga bagay-bagay o nagkakaroon ka ng mga plano in your situation, pero stagnant yun. No? Maaring magkakaroon ng mga delay, cancellation situation sa part mo. There's an out of control situation ako na nakikita sa'yo. May mga sitwasyon na hahanapan mo siya ng solution, or may mga sitwasyon na parang you want to speak out. Parang nahandun ka sa point na yun. So, iba dito maka-cancel yun. So, iba dito, medyo mabagal no? Mabagal yung mga pangyayaring magaganap into your life. Mabagal yung process. mabagal yung nangyayari. Alam mo yun? Yun ang nakikita ko dito. May mga sitwasyon na hindi siya magkakaroon ng movements for a while. Tingnan ko Kasi iba dito parang may hinihintay. Pero kasi there's a bad timing situation. Tingnan natin Universe, may explain mo sa akin pa tong to. Ano po itong Anong ibig sabihin? Okay. May babaeng makikipag-usap sa iyo. Or ikaw ang makikipag-usap. Parang ganun. Ano siya? A mother figure. Ganyan. Parang itong tao na to, may sasabihin siya sa'yo na isang katotohanan or malalaman mo yung news katotohanan o something, parang ganun. Or may sasabihin siya sa'yo na isang sitwasyon na pwede mong ika-burn out, na pwede mong ika-drain. Maaring may sasabihin siya sa'yo katotohanan, di ba? Maaring meron siyang mapipinpoint pagdating sa'yo, or vice versa tayo tatandaan niyo palagi. Yun ang nakikita ko sa'yo.
may exhaustion. There's an exhaustion situation. Ako nakikita dito. Ang nakikita ko nga dito, parang there is someone na want to quit in a situation. Hindi ko alam kung gusto mo na ba mag-quit in your relationship, gusto mo na ba mag-quit sa isang sitwasyon, or gusto mo na ba mag-quit sa trabaho mo, parang, or someone is want to quit in a situation. Yun ang nakikita ko dito sa iyo. And then also is meron kasi hindi ko alam kung ikaw, may tao na hindi niya masabi sa iyo ang lahat, or ikaw ito, hindi mo masabi ang lahat ng nasa isip mo, lahat ng gusto mong sabihin, o yung either katotohanan, pwedeng ganon. May mga bagay na hindi mo masabi in a point or straight. Yun ang nakikita ko dito, ha. Yun. May mga sitwasyon na nalilito ka, nagkakaroon ka ng options in life, nagkakaroon ka ng self-doubt. Parang there's a fear of the unknown situation ako na nakikita sa iyo. Iba dito is you are being held back, or you're staying put in your situation. Yun na nakikita ko. May mga indecisiveness situation kasi ako na nakita sa iyo. Halimbawa, gusto ko tong sabihin, gusto ko tong i-pursue, gusto ko tong gawin, gusto kong ganyan, gusto kong sabihin to sa kanya. Ikuhanin mo lang yun sa'yo. May mga ganun akong point na nakikita sa iyo. Yun. May problema, no? Iba may problema dito. Either trabaho, business, or pera. Anak, dito, baba mo na. Parang you still waiting. Parang nahadun ka sa point na may hinihintay eh. May paghihintay ako na nakikita sa'yo. You feel burden. Yun na nakikita ko sa'yo. The struggle burden. May mga gusto kang gawin. Ay, may mag-apology sa'yo. Sa iba sa inyo, merong mga project or may mga pursuing situation na pwedeng makancel talaga or hindi muna mangyari sa ngayon. Baaring by the next year, by after a month, pwedeng ganun. Dapat iwasan ni Aries. Ayan na nga. Yes, ano ba yun? Nagwawala yung mga anak ko. Dapat mong iwasan. Tama naman. Ano ba yun? Okay. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan. Siyempre yung overthinking, no? Yung mga situation na hindi ka magplano. Planuhin mong maigi. Huwag kang magra-rush. Ang pinaka-importante sa lahat, don't rush. Kasi in a divine timing, lahat ng hinihiling mo sa taas, ibibigay niya yan sa'yo. In a divine timing. Hindi lahat kasi is mangyayari sa ngayon. No? Darating yung time na yun. Malay mo by the next year, diba? Mangyari yun. After 10 weeks, 10 months, or by the next year of October, mangyari yung hinihiling mo na yun, diba? Yung manifestation mo na yun. Kaya, don't rush. Ang sinasabi dito, kailangan mo magplano, iwasan mo hindi mo planuhin ang bagay-bagay. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng paghahanda, or iwasan mo rin na magkaroon ka ng doubt in any situation. Ay, baka hindi mangyari, baka ganun, baka ganyan. Iwasan mo yon. Always think positive ang sinasabi sa'yo. Iwasan mo syempre yung overthinking at pag-aalala sa mga bagay-bagay, stress, anxiety, depression, ganyan. Yung mahata ka na nakaraan, yung alam mo yung tapos na, tapos na yung nangyari, pero hanggang ngayon naka-chain ka pa rin dun. Yan, no? Siguro hindi na rin yun good sa nakikita ko dito. Enjoy your life. Kung ano yung meron ka sa ngayon, it's a blessing. No, kung ano yung malaki man o maliit yung ngayon, i-enjoy mo yung buhay mo. I-enjoy mo yung sarili mo. Kasi maiksi lang din ang buhay sa nakikita ko dito. Sa lahat naman ng tao, maiksi lang naman ang buhay, no? Ang syempre iwasan mo yung syempre is not to take it action, no? You need to create, or you need then to speak the truth and concentrate and make it things happen.
Kumbaga, ibig sabihin, no? Kailangan mo rin kasi dito is mag-action. Tandaan mo, it's up to you to make it happen. Tandaan mo yung mga na-read natin makaraan, diba? I-apply mo yun dito sa sitwasyon mo, no? Yan, it's up to you to make it happen. Lahat ng positivity is in your action. This is a breakthrough para sa'yo. Kailangan sa'yo is mag-start ka ng fresh start dito. Huwag kang magda-doubt, huwag kang matakot for the unknown or maging unproductive, no. May mga bagay kasi na kailangan na ring tapusin or may mga bagay talaga na kailangan na ng katahimikan o magtiwala ka sa sarili mo na magaganap ang mga positive happen into your life. Tingnan natin ang love. Kamusta ang love ni Aries? Labi sa lahat kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, may union ano. Diba dito may mga mag-chill-chill or may mga tao na magbibigay ng pagmamahal at suporta sa iyo or ikaw ang magbibigay ng pagmamahal at suporta. There's a happy gathering situation, maaring maliit na sitwasyon lang yun na magkakaroon siguro ng mga konting usapan, magkakaroon ng konting kainan, magko-coffee-coffee, mag-chill-chill, magkikita lang, mga ganun. May ganun ako nakikita sa part mo. Love. Maring ikaw yung mag-aaya or someone is mag-aaya sa iyo, no? Yan, na lumabas. Okay, when it comes sa love, may 3-3 ka, oh. Puro related ka kay fire sign? Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Yan. Yan ang lumabas eh. Pero, well, kung ano pa man siya, kasi wala naman yan sa element dito. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, vice versa tayo kasi nagkahiwalay kayo kasi ang nakikita ko sa kanya, either nagkaroon kayo ng third party or there's a third party or pwedeng ikaw yung third party or nagkaroon ng something third party. Pero ang nakikita ko dito is may tao, ikaw or siya to nagkakaroon siya ng guilt sa sarili or na-hate niya yung sarili niya. Yun ang nakikita ko sa kanya. Nagkakaroon siya ng hate. O, di ba? Patay tayo dyan. Nasa huli nga naman talaga ang pagsisisi. O, yun ang nakikita ko dito. Kumbaga gusto niya ng getting together. Gusto niya ng closure sa'yo nitong tao na to. Gusto niya kasi may going out ako nakikita. Baka ayain ka niya, ganyan, lumabas, baka ako connect sa'yo. Nagsisisi siya. Actually, basta nagigilty siya, na-hate niya yung sarili niya, or yun. Yun para sa Hindi ka pa niya nalilet go totally. Nitong taon na to. No? Yun. Hindi ka pa niya nalilet go. Ang nakikita ko nga sa kanya dito, may mga tao na nagsasalita sa kanya, parang ginudge siya in a situation na parang, bakit ganon? Dahil masaya naman kayo, okay naman siya, bakit ganon ginawa mo? May tao, mga tao or may tao na nag-judge or nag-judge sa kanya na bakit kasi ikaw ganyan ganon ginawa mo, may ganoon. No, ako nakikita sa kanya. Kung kayo naman is in relationship, maaari na isa sa inyo is there's a connection with someone. Ako nakikita. Pwedeng, kasi hindi ko nakikita yung totally ending ng relationship. Kung may third party sa iba. Kasi dito, meron. Ako nakikita. Yun na nakikita ko. Maaring still connected pa siya sa nakaraan. Kung kayo nito, pero still connected siya sa nakaraan. Walang letting go ako nakikita dito sa relationship. Nagkakaroon, may pagkikita pa rin kahit papaano ako nakikita. Yun, pero ate, mahal niya ba ako? A friend? Sabay ka na A person na who can lean on, ganyan.
Yun, a person na yan, a person na nasasandalan. Yun ang nakikita ko dito. Pero kasi magkakaiba kasi tayo ng magkakaiba talaga tayo ng interpretation pagdating sa love. Malay mo, hindi mo naman to energy. Pero yun nakuha ko dito, you are my friend. You are a person who kindly, na pwede kong makalim on. Ganyan. A person na pag gusto kong makipagkita, pag gusto ko itang kausap, andiyan ka, yun ang nakikita ko. A friend. A close friend. Sabi ka yun, ang nakikita ko. Wag mo nang ipilit na na energy mo, mali mo naman, di ba? Tingnan natin ang money ni Aris. Magkano po? Magkano po? Ano ba yan? Kamusta po money ni Aris? Maaaring iba sa inyo, related siya sa friend. Ganun. Ganun yun. Kasi kung titingnan ko siya dito, kung sa magkakarelasyon, kasi may doubt may self-doubt. Isa sa inyo may self-doubt or there's a doubt situation in this relationship. May doubt talaga. Siguro alam mo na yun. Get lag mo na yan. Diyos ko po. Mag-trust ka sa intuition mo, di ka lang nagpa-trust sa intuition mo. Mari binibigyan ka ng sign pero hindi ka nakikinig. Or vice versa. Money. Namumula ha. Okay, when it comes sa money mo, ang sinasabi naman dito kasi meron ka mga gagawin this time na maaring either pagpupuyatan mo siya or may mga accomplishment or may mga dinidesire ka na manifestation, either may trabaho naman ako nakikita dito. Ibig sabihin, kung ano yung gaano mo itrabaho yung trabaho mo, yun yung makakamit mo. Yun. Baka iba sa inyo, night shift kayo. Baka ba sa inyo is, you are working sa ibang bansa. Diba? Yan. May mga accomplishment naman ako nakita sa'yo. Kaya, ang sabi dito, kung gaano mo ibinigay yung effort and hard work mo in your work, yun yung makukamit mo. Yun yung i-harvest mo. Yan. May mga work situation ako nakikita sa'yo. Iba naman sa inyo, kung wala kayong trabaho, alam niyo ba na magkakaroon, yung iba dito, pwede kayong magtrabaho sa ibang bansa? Pwede. Sa iba sa inyo is, pwede kayong bumalik sa dati nyong trabaho. Yun. Sa iba sa inyo naman is, may mga unfinished situation. Ako na nakikita sa'yo, maaring may mga trabaho na kailangan tapusin na, no? Or may mga kailangan ng gawin. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Tingnan natin advice. Advice talaga, panalo, lovers. Okay, when it comes sa iyo, iba sa inyo talaga may third party, sa iba sa inyo, hindi ko nasabihin advice ha. Sa iba sa inyo is magkakaroon kayo ng partnership. Maaring may dalawa, 1 to 2 or to 3 person na magkakaroon ka ng partnership. Iba dito, dalawa. Yeah, may mga tao na ko-connect sa'yo. Either dalawa or tatlo. Pwedeng ikaw yung pangalawa, ikaw yung pangatlo, ganyan. Mayroon ako nakikita collaboration din, dealing collaboration. Yan. Iba dito, magiging busy daw kayo. Kasi magbabago sa inyo. Ay, kalaleyo. Totoo to? Sadali lang
Totoo to, universe? Diyos ko, wag naman po. Galileo. May sakit kayo? Sino may sakit sa puso? Puso or bandang dibdib? Sana hindi. Sana hindi. No? Alam mo naman yung bunganga ko minsan, medyo masama din eh, no? Kasi may mamamatay. Sana ano lang to? Sana nga. Sana ano lang siya, sana hindi mag-end yung buhay. No? Sana hindi ganon. Sana masugatan lang, sana, sana mababaw lang, sana magkaroon ng recovery. Pero ang nakikita ko kasi dito is either may mamamatay or magkakaroon ng separation. Ganon din yan, ate. Separation, may aalisin. Ganyan. Ako nakikita sa inyo. May challenge eh. There's a hard work or there's a hard challenge na darating sa iba. Pero sana hoping talaga hindi nyo to energy ha. Sabihin ko lang yung gusto kong sabihin. Hindi naman yung gusto kong sabihin. Gusto sabihin ko yung nakikita ko sa baraha. There's an unexpected a flow of emotion happen. May mga unexpected change din ako na nakikita sa'yo. Meron din mga unexpected challenge, situation, pero ang daming tao. Ba't ang daming tao, universe? Ba't ang daming tao? Grabe, naloka ako dito sa paraha mo. Yan o, puro alam mo bakit? Ayan, papakita ko sa inyo ha. Di ba, puro tao yan? Tao. O, tao. Ang daming tao. Hindi ko alam why. Pero ang daming tao. Ako nakakita sa part mo. Universe, bakit ang daming tao? Pero may mga magaganap eh na pwedeng, basta unexpected to. As in, unexpected siya. May iiyak, may loneliness, sadness, may magkikimkim ng nararamdaman, merong either makaka-receive ka lang ng news or communication or information, pwedeng ganon. Sana ganon lang, di ba? May magkakaroon ng mga situation na magja-jungling yung situation mo, ganyan. May mga emotional pain, there's a grief, or may mga heartache situation, conflict, pwede rin may conflict kasi may mga rami ring tao, no? Pwedeng may mga sitwasyon na hindi maiintindihan, hindi magkakaintindihan, or maybe you will become a center of attention. Pwedeng gano'n. Pag-uusapan ka, kaya may magtatapos. May pagtatapos or may magtatapos sa buhay mo. Mag-advise na nga tayo. Ano kasi nakikita ko. Kaya minsan ayoko nagbubuklat ng bara yung sinusunod-sunod. Sige na ate, ganun man talaga ako. Yung ba sa inyo marami kayong gagawin, no? Ibig sabihin may mga multitask or may mga multiple priorities kayong gagawin. O iba sa inyo may mga magkakaroon kayo na may mga bagay na i-evaluate mo. Yun na nakikita ko sa iyo. Pwede may mga i-evaluate ka ng mga tao, nakausap mo, o may mga decision making na i-evaluate mo, pwedeng ganun. O kaya yung relationship, i-evaluate mo, yung mga nagaganap o nangyayari, pwedeng ganun. No? And then the advice. Ang advice sa'yo is kailangan mo palagi na balanse. No? Maging balanse ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kailangan sa'yo is to learn and to grow. Learning and growth. You need to deal to yourself how to grow yung mga bagay-bagay. Lalo na sa mga pakikitungo sa tao, sa isa relationship, or sa sarili actually, ang nakikita ko dito. Always control and balance kung sa aspeto ng buhay mo yan, sa mga plano mo. No? And try to communicate in a good way. Magkaroon ka ng
same pages or equality or walang kumbaga ano ba 'to? Maging balance and walang unfairness situation. Umiwas ka dun. Iwasan mo yung mga bagay na yon, no? Kumbaga, you need to protect the emotions of someone din sa nakikita ko sa'yo dito. Siyempre yung sarili mo din, di ba? Protect your emotions and protect yourself din sa nakikita ko sa'yo dito. Tapos natatandaan mo yung kinakain mo, iniinom mo, ganun din. Kung kinakailangan. Kailangan is pagkakaisa, kailangan is duality, kailangan is pagkakasundo-sundo talaga, no? Sa nakikita ko dito. Yun. Mahalin mo yung mga tao nagmamahal sa'yo pero don't be unfair. Huwag kang magiging unfair lang, no? Sa nakita ko 'to. Huwag kang magiging makasarili, no? Huwag kang umiwas ka sa conflict, ganyan. Alagaan mo yung sarili mo. Huwag kang alisin mo yung mga galit at poot. Yun. Kailangan, it's more on harmony talaga. Sa nakita ko sa ito. Arigatou naman si God bless.